voices may run to and fro. It's up to coming again. It's up to coming again. I'm coming again. Coming again. Jesus is coming again. Good morning po. God first morning po sa inyo lahat. God first morning po. First morning. Happy Happy God first morning po. lahat. Yes, greetings muna tayo. God first morning po mga kapatid. God first Gising morning. po. Happy God first morning po. Yes, God first morning. Tayo po ay manalangin. Tayo yumuko sa isang panalangin, dakila at mahabagin at makapangyarihan o Diyos. Kayo ang nagbibigay ng kalakasan at kayo rin po nagbibigay ng kagalingan sa amin. Pinawalhati at pinupuri ka namin sa umagang ito, Amang Diyos. Ang aming kaisipan ay bukas upang lamanan nyo ng kabanalan ng mga salita ninyo upang maghapon ay mapuno kami ng kagalakan, katuwan sa paglilingkod sa inyo. Sa umaga rin to, Amang Diyos, sa aking lalapit ang lahat ng mga worship leaders. I-bless niyo po ang kanilang pong kaisipan, kanilang pananalita. Kayo ang maitaas. Kayo ang aming pong titignan. Kayo po ang aming makita sa lahat ng aming paglilingkod na ito. Tunay nga po, kayo po ang aming pong magaya sa salita at gawa. Salamat po, Amang Diyos. Ang panalangin na ito'y inyo pong tinanggap na isang mabang samyo sa inyong harapan. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Okay, tayo po ay pasimula na sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia. By the way, aking pong basahin muna po ang lahat ng mga worship leaders natin. Ng Bible reading po ay bibigay ni Ma'am Diane Malumbay. Ang babasahin niya na aklat sa Judges chapter 12. At pagkatapos yun, siya po ang manalangin. At ang magbibigay naman po at babasa ng ating devotional na Lest We Forget, si Ma'am Lorelai Yabot. At ang ating pong tagapagsalita sa 40 days prayer natin ay si Pastor Gio. Ito po ang pagkasunod-sunod ng ating pong programa. Ngayon po aking pong tatawagan po ang ating pong babasa ng Biblia, si Ma'am Diana. Diana, nandito po ba kayo? Po, Pastor. Hello po, Yes. good morning. Good morning. Yes, ma'am. Thank you po very much. Kayo po ang aming pagbasa ng Biblia. Judges chapter 12. Thank you po. Okay po, tayo po ay magbabasa na sa Judges 12 or Hukom. Ito po ang sabi. Ang mga lalaki ng Ephraim ay nagtipon at tumawid patungo sa Safon at sinabi nila kay Jephthah, bakit ka tumawid upang lumaban sa mga anak ni Amnon at hindi mo kami tinawag upang sumama sa iyo? Susunugin namin ang iyong bahay na kasama ka. Sinabi ni Jephthah sa kanila, ako at ang aking bayan ay may matinding labanan sa mga anak ni Amnon at nang tawagan ko kayo, ay hindi ninyo ako iniligtas sa kanilang kamay. Nang makita ko na ako'y hindi ninyo iniligtas, ay iniligay ko ang aking buhay sa aking mga kamay. Ako'y tumawid laban sa mga anak ni Amnon at sila ibinigay ng Panginoon sa aking mga kamay. Bakit kayo umahon dito sa akin sa araw na ito upang makipaglaban sa akin? Nang magkagayoy, tinipon ni Jephthah ang mga lalaki sa Gilead at nakipaglaban sa Ephraim. Ginapi ng mga lalaki ng Gilead ang Ephraim sapagkat kanilang sinabi, kayo'y mga takas sa Ephraim, kayong mga Gileadita,
sa gitna ng Ephraim at Manases. At sinakop ng mga Gileadita ang mga tawiran sa Hordan sa gitna ng mga Ephraimita. At kapag sinabi ng mga takas sa Ephraim na paraanin mo kami, ay sinasabi ng mga lalaki ng Gilead sa kanya, ikaw ba'y Ephraimita? Kung kanyang sabihin hindi, ay sinasabi nga nila sa kanya, sabihin mo ang Shibolet. At sinabi niya, Sibulet, sapagkat hindi niya mabigkas ito ng tama. Kaya't kanilang darakpin at papatayin siya sa mga tawiran ng Hordan. At ang napatay ng panahong iyon sa Ephraim ay 42,000. Naghukom si Jephthah sa Israel ng 6 na taon. Pagkatapos ay namatay si Jephthah sa Gileadita at inilibing sa kanyang lungsod sa Gilead. Pagkatapos niya, si Ibzan na taga Bethlehem ang naghukom sa Israel. Siya ay mayroong 30 anak na lalaki at 30 anak na babae ay kanyang pinag-asawa sa labas ng kanyang angkan. At 30 anak na babae naman ang kanyang pinapasok mula sa labas para sa kanyang mga anak na lalaki. At naghukom siya sa Israel ng 7 taon. Si Ibzan ay namatay at inilibing sa Bethlehem. Pagkatapos niya, si Elon na Zebulonita ay naghukom sa Israel at naghukom siya sa Israel ng 10 taon. At si Elon na Zebulonita ay namatay at inilibing sa Ayhalon ay sa lupain ng Zebulon. Sapagkat pagkatapos niya, si Abdon na anak ni Helil na Piratonita ay naghukom sa Israel. Siya ay nagkaroon ng 40 anak na lalaki at 30 apo na sumasakay sa 70 asno at siya ay naghukom sa Israel ng 8 taon. At si Abdon na anak ni Helil na Piratonita ay namatay at inilibing sa Piraton sa lupain ng Ephraim, sa lupaing maburol ng mga Amalekita. Yun po ang ating Bible reading. Amen. Tayo po yung magsabing amen po mga kapatid. Amen. Amen po. Amen. 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 Lord. Amen. Ay, tayo po manalangin. Yes. Ama namin ang tahanan sa kalangitan, sa oras pong ito, kami po ay nagpapasalamat sa inyong kabutihan, sa buong magdamag na kami po inyo pong iningatan sa aming pong pagpapahinga muli. Ranasan namin ang inyo pong paggabay at pagbigay muli ng buhay at kalakasan na patuloy namin taglay. Salamat din sa aming pong nabasa na mga talata sa Biblia na patuloy na nagpapaalala sa amin kung paano po ninyo ginabayan ang mga tao ng mga unang panahon. Hanggang ngayon po ay inyo po kaming gagabayan sa aming pong paglalakbay bilang inyo pong mga anak sa lupang ito. Okay, patuloy kaming makapaglingkod, patuloy kaming makagawa ng naayon lamang sa inyong banal na kalooban. Patuloy kaming humihiling Panginoon na pagpalain ang aming pong programa sa umagang ito. Patuloy na basbasan ang aming pong mga ginagawa upang sa ganun ang inyong pong pangalan ang maitaas, hindi pong aming pong mga sarili. Marami pong salamat sa pagtugon sa aming dalangin, kalakip ng kapatawaran sa alat po namin pong mga pagkakasala sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat, Ma'am Diana. After Jesus returned to heaven, his disciples remained with the awesome task of taking the gospel to the whole world. Filled with the Holy Spirit, these men and women proclaimed the message they had received with boldness and power, reaching out to all corners of the then known world. But it was not without great opposition, first from the Jews, then from the Roman state. Many Christians were faithful to the point of death, suffering torture and humiliation from cheering onlookers at the Circus Maximus and Colosseum in Rome and throughout the empire. However, the blood of the martyrs only paved the way for the further spread of the gospel.
After years of persecution by the Roman emperors, one of them, Constantine, professed conversion to Christianity in 312 AD. Now Christianity became popular, but it resulted in many pagan practices and symbols entering the church, particularly in Rome. The Bishop of Rome assumed more and more power and authority and began to oppose and oppress all who recognized Jesus alone as the head of the church and who accepted the Bible alone as the supreme authority. To escape this increasing persecution, God's true people withdrew to the wilderness areas of Europe. In northern Italy, the Waldenses took refuge in the mountains. While many were slain, the light continued to shine in the darkness. God was still in control, and he began to raise up men like Wycliffe, Huss, Tyndale, Luther, Calvin and Zwingli to stand for his truth. They stood for the Bible alone, faith alone and Christ alone. In 1798, in fulfillment of Bible prophecy in the book of Daniel, the religious and political supremacy of the Roman Church was temporarily reduced when General Berthier removed Pope Pius VI from his throne. Consequently, in the decades that followed, there arose a great awakening of interest in the prophecies of Daniel, and many were convinced Jesus was soon to return. In the United States, the Baptist preacher William Miller was joined by hundreds of other preachers in their expectation of the return of Jesus in 1844. However, when Christ did not return in 1844, further Bible study led a small group to discover that Christ's ministry in the heavenly sanctuary was an explanation for their great disappointment. They discovered that the Bible taught that the seventh day was the Sabbath that Jesus had set aside for his people. Slowly they came to understand that their mission was to preach the three angels' messages of Revelation 14. Their goal as Seventh-day Adventists was to preach with power the everlasting gospel and to prepare the world for Christ's return. More than 160 years have now passed, years that have brought 2 world wars, numerous military campaigns, financial depression, the rise of atheism and secularism, as well as a booming world population, with natural disasters increasing in frequency and intensity. Today, the Church's mission and message is more relevant and urgent than ever in its history. Jesus is coming soon, and the world must be warned. Prepare to meet your God. Amen. Amen. Ngayon po ating pong pagkakaloob kay Ma'am Yabut ang ating babasahin sa devotional. Ma'am Yabut, kayo po na po. Okay, God first morning po sa ating lahat mga kapatid. God first morning. Para po sa ating devotional ngayong November 25 ay pinamagatang kilalanin si Arthur G. Daniel. Base po doon sa Filipos 3:13 verse and 13 and 14, sinasabi po dito, isang bagay ang ginagawa ko, nililimot ko ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Nagpapatuloy ako tungo sa mitiin para sa gantimpala. Kung may nagawa man akong kapaki-pakinabang sa gawain ng Diyos, ito ay dahil noong kabataan ko. Itinoon ko ang aking mga mata sa layunin at sa biyaya ng Diyos. Hindi ko hinayaang may anumang maglihis sa aking isip o mag-alis ng aking tingin mula sa layunin iyon. Sinulat ni Arthur G. Daniel. Malapit na sa pagtatapos ng mahaba at mabungang buhay. Siya ay isang leader na walang kapantay dahil hindi lamang niya alam ang kanyang layunin, kundi nagpumilit din siya sa pagkamit nito. Ipinanganak noong 1858 sa isang amang namatay sa digmaang sibil ng Amerika. Tinanggap ni Daniels ang Adventismo sa edad na 10. Tulad ng lahat ng mga kabataan, hinaharap niya ang nakakatakot na tanong kung ano ang gagawin niya sa kanyang buhay. Pagkatapos mag-aral sa Battle Creek College ng 1 taon, siya ay nagturo sa pampublikong paaralan nang matanggap niya ang panawagan sa ministeryo. Hindi iyon ang hinahanap niya. Pakiramdam niya ay hindi siya handa. Ngunit tulad ng marami sa paglipas ang panahon, hindi makatakas si Arthur sa conviction.
Nagsimula si Daniel sa kanyang ministeryo sa Texas noong 1878, kung saan siya nagsilbi bilang kalihim kina James at Ellen White ng isang taon. Noong 1886, habang nag-iibanghelyo, nakatanggap siya ng kahilingan na pupunta sa New Zealand at Australia, kung saan siya nagsilbi bilang isang administrador ng iglesia ng 14 na taon. Habang nasa Down Under siya, ay malapit na nakatrabaho kasama si W.C. White at ang kanyang ina. Sila at si Willie ay bumuo ng mga istruktura na ilalatag ni Daniels noong 1901 para sa muling pag-organisa ng iglesia. Naihalal bilang presidente ng General Conference noong 1901, nanatili si Daniels sa posisyong iyon ng 21 na taon, mas matagal kaysa sa sinuman. Bagyang dahil sa mas epektibong organisasyon na pinagtibay noong 1901-1903, mabilis na lumago ang Adventismo sa kanyang administrasyon. Kinalaunan ay binuo niya ang General Conference Ministerial Association, kung saan naimpluwensyahan niya ang isang henerasyon ng mga batang mangangaral na bigyang diin si Kristo at ang kaligtasan sa pamamagitan niya sa kanilang mga buhay at ministeryo. Ang kanyang aklat na Christ, Our Righteousness ay muling binuhay ang mga isyo noong 1888 na may kaugnayan sa kaligtasan at itinuturing na isang klasikong Adventista. Si Daniels ay isang taong may layunin. Sa bagay na iyon, sinundan niya kapwa si Pablo at si Jesus. Kailangan kong maging ganitong uri ng tao. Sabi nga po sa panalangin, tulungan mo ako, Panginoon, ngayon at araw-araw na nagpapatuloy ako tungo sa mithiin para sa katimpala ng aking dakilang pagtawag ng Diyos kay Kristo Jesus. Amen. Sabi nga, may reflection pa po ba yun? Apo, sige po. Para po doon sa aking reflection, base po sa aking pagninilay-nilay po doon sa text sa Filipos 3:13 hanggang 14. Naalala ko po kung gaano kadali para sa akin na tumingin sa mga nakaraan, lalo na po sa mga pagkakamali, sa mga pagkukulang, at sa mga panahong hindi ko nagawa yung dapat. Minsan parang hinahatak ako ito pababa. At minsan po ay napapaisip ako kung karapat-dapat ba talaga akong lumakad sa landas na tinatawag ng Diyos para sa akin. Meron po kaming pagka-seminar ni Arthur. Sabi nga po ay, nung siya po ay nagturo sa pampublikong paaralan. So, ako din po ay nagturo sa pampublikong paaralan. At tinawag ng Diyos dito na magturo sa Adventistang paaralan. Malinaw na paalaala ng talata para sa akin na kailangan kong iwan yung mga bagay na nakalipas at ituon ang aking paningin sa layuning nasa unahan. Bagamat hindi ko alam kung ano ang layunin ng Panginoon. Bakit ako tinawag dito tinawag sa Adventistang pagtuturo na school. At habang iniisip ko ito ay mas naramdaman ko na may pagtawag ang Diyos pala sa buhay ko. Isang pagtawag na puno ng pag-asa, ng pagbabago at may layunin. Araw-araw pinipili ko magpatuloy, hindi dahil sa malakas ako, kundi dahil alam kong may ganipalang inilalaan ang Diyos para sa patuloy na sumusunod sa Kanya. Ito po ang nagbibigay inspirasyon sa akin upang hindi sumuko. Amen. Sa bawat pagsubok, sa bawat pagod, at sa bawat hakbang na minsan ay mabagal, paulit-ulit kong inaalala ang pangako niya na may gantimpala sa dulo ng pagtakbo kong ito.
Ang patuloy kong ngitiis ay hindi lamang upang malampasan ang mga hamon sa buhay, kundi upang marating ang gantimpala na mas mataas na pagtawag ng Diyos. Kundi yun po ay ang mabuhay ng ayon sa kanyang kalooban, na may mas lalo siyang makilala at tuluyang maabot ang layuning inihanda niya para sa akin. Kaya kahit minsan mahirap, pinipilit na umusad. Pinipilit kong magpursige. Pinipilit kong sundin ang tinig ng Diyos na patuloy na tumatawag sa akin. Dahil alam ko na habang nagpapatuloy ako sa layunin ito ay hindi lamang ako tumatakbo patungo sa isang gantimpala, kundi tumatakbo mismo patungo sa ating Panginoong Hesus. Yun lang. Amen. Amen. Maraming salamat, Ma'am Yabot. Yan. Ngayon po mga kapatid, dadako na po tayo sa ating pong message na ipagkakaloob ni Pastor Gio Perdebelde. Ang kanya pong tatalakayin, Christ gives the victory. Bago po siya magsalita, tayo po ay manalangin. Dakila at mahabagin at makapangyarihan naman Diyos, kayo ang nagbibigay ng kaalaman. Kayo rin po ang tutuwid ng aming buhay. Sa umaga ito aging lalapit si Pastor Gio. Bigyan siya ng wisdom and knowledge sa kanya pong pananalita. At ito'y maging inspiration namin sa buong maghapon sa paglalakbay namin bilang Kristiyano. Kung paano si Kristo na nagumpay, tunay nga po mananagumpay po kami sa biyaya at pagpapalay pagkakaloob ng aming Panginoon. Salamat po man Diyos, inyong dinig ang panalangin na ito sa pangalan po ni Jesus. Amen. Pastor Gio, sa iyo na ang pagkakataon. Thank you very much. Morning po, Robin. Bigat first morning sa ating lahat. Bigyan ng Panginoon sa umagang ito. Tayo ay pinagpala at bigyan ng panahon, pagkakataon upang pag-aralan ng kanyang mga salita. Kung pamagat ng Day 28, ating pong devotional sa umagang ito ay Christ gives the victory. Until the Christian comes to understand and experience what it means to let Christ give him his victory, he will not experience the constantly obedience life he desired. Ang ating devotional ay nagpapaalala sa atin kung tayo ay gustong maging victorious sa ating daily life, ay kailangan natin si Kristo sa ating buhay. Sabi dito, in such a constantly obedience life, really possible? Can we really have victory over temptation and sin in our life? Mga katanungan na nagbibigay sa atin kung tayo ba ay maging victorious sa mga araw-araw nating buhay, lalo sa mga tukso, mga kasalanan na umaapila sa buhay natin. Kasi si Satanas ay nagbibigay sa atin ng chance upang matukso at magkasala. Pero sabi dito, knowing this, that our old man is crucified with him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin, likewise reckon also yourself to be dead indeed unto sin, but alive unto Christ, unto God, through Christ Jesus our Lord. Let not sin, therefore, reign in your mortal body, that ye shall obey in this lust thereof. Neither yield ye your members as instrument of unrighteousness unto sin, but yield yourself unto God. So, sa aklat ng mga Roma, nagsasabi sa atin na ang ating buhay ay patayin natin doon sa makasalanang kaugalian at mamuhay tayo na may Kristo sa ating buhay. Ellen G. White said, "He who has not sufficient faith
Sabi ni Ellen G. White, he who has not sufficient faith in Christ to believe that he can keep him from sinning has not the faith that will give him an entrance into the kingdom of God. So what is the answer to how we can live a constant victorious Christian life? The answer is to let Jesus live out his life of victory in us. At throughout the Bible, ang Biblia nagsasabi talaga, gusto tayong maging victorious sa ating buhay araw-araw, mga kapatid, bilang isang mananampalataya ay mamuhay si Kristo sa ating buhay. Sa aklat ng Psalm 16:8, sabi dito, I have set the Lord always before me because He is at my right hand, I shall not be. Ganun din sa aklat ng Isaiah 26:3-4, Thou shalt keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee. Because he trusted in thee, trust ye in the Lord forever. For in the Lord Jehovah is everlasting strength. Ganun din sa John 15:4 and 5, Abide in me, and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself except and abide in the vine. No more can ye except abide in me. I am the vine, you are the branches. He that abide in me, I am in him. Same bringeth forth fruit, much fruit, for without me you can do nothing. Christ, vine, was filled with pure, holy, victorious thought. No, kung titingnan natin, ang Panginoon, ang pag-iisip ng Panginoon ay magpupuno sa atin ng ating kabanalan, ang ating pag-iisip ay maging victorious palagi. If we have asked Christ to live in us through the baptism of the Holy Spirit, if we believe He does, and if we believe He will manifest His love, His pure, His holy, victorious thought in our minds. He will do just that. It is a matter of faith, believing He will truly manifest Himself in our lives. Paul recognizes this fact when he wrote, sabi dito, sa aklat ng Galatia, chapter 2, verse 20, sabi dito, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not, but Christ liveth in me. And the life which I now live in flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Him for me. In order to experience, sabi dito, in order to experience true abiding in Christ, you must realize that Jesus does not literally abide in you. He said that He does, and you can believe Him. This happens as you daily receive the baptism of the Holy Spirit. Kailangan din, mga kapatid, na araw-araw magkaroon tayo ng baptism of the Holy Spirit sa ating buhay. Kasi kung wala yon, hindi po tayo maging victorious sa ating physical at spiritual na kalagayan, mga kapatid. Sabi dito, and I will pray that the Father, He will give you another comforter, sabi Pablo, that He may abide with you forever, even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it is in Him not. Neither knoweth Him, but in Him, for the dwelleth with you, He will dwell in you, and shall be in you, and will not leave you comfortless. I will come to you. At sabi pa sa aklat ng unang Juan 3:24, and he that keepeth His commandments dwelleth in Him, and in Him, and hereby we know that abideth in us by the Spirit which He hath given us. So kailangan palagi magpapit ang banal na Espiritu manahan sa ating buhay. Every minute ng ating buhay, kailangan natin ang banal na Espiritu and the baptism of the Holy Spirit. We have His love, joy, peace, patience, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance, all of the fruit of the Spirit. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness,
temperance. Against such there is no law. Through Jesus Christ living in us, via the baptism of the Holy Spirit, we have His light and His light, His pure thoughts, His forgiveness. The less could go and on every virtue of Christ. It is through Christ abiding in you. Ang tanong, how is the Christian to apply this truth? Simply put, the step are these. Ito yung mga steps upang paano daw natin i-apply ang katotohanan when you become aware of the temptation to sin. Una, choose to turn your mind immediately away from the temptation. So, una pa lang, layo na natin ang ating mga buhay, pag-isip natin sa mga tukso o kasalanan. Finally, brethren, whatsoever things are true, sabi sa aklat ng Philippians 4:8, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are good report, if there's any virtue, if there's any praise, think of these things. Pangalawa, believe that your sinful nature attraction to the temptation is broken. Pangatlo, believe Jesus in you and ask Him to manifest His virtue in you in a relationship with the temptation. Be specific. Dapat na paano natin i-apply sa ating sarili, believe that He will manifest Himself in that matter. Rest in that belief and don't fight the temptation. When we fight the temptation, we are actually focusing on it and trying to resist in it our own strength rather looking unto Jesus for victory. Kaya sa panghuling talata, sabi dito sa aklat ng Hebrew chapter 12 verse 1 and 2, therefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily visit us, and let us run with patience. Tingnan natin, let us run with patience the race that is set before us, looking into Jesus, the author and finisher of faith, who for the joy that was set before Him endured the cross, despising the shame, and it sit down at the right hand of the throne of God. So, mga kapatid, kung gusto nating victorious sa ating araw-araw na buhay, kailangan natin si Kristo at ang baptism of the Holy Spirit ay mailagay sa ating mga buhay hindi lang oras-oras, araw-araw, kundi minuto-minuto ng ating buhay upang tayo maging victorious sa lahat ng ating pamumuhay habang tayo ay naghihintay sa Panginoon sa kanyang ikalawang pagparito. Palayan po tayo sa ating reading sa umagang ito. Happy God first morning mga kapatid. Palayan po tayo ng Panginoon sa maghapon. Amen. Amen po. Amen. Maraming salamat. Amen. Amen. Yan. Amen. 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 Okay, mga kapatid, tayo po ay dadako na po sa breakout rooms natin. At ang question na ating pong tatalakayin sa ating pong mga grupo ay narito po ang question, dalawa. According to the Bible and Ellen G. White, it is a consistently obedience life possible. Number 2, what does the Bible teach about Jesus living in the Christians? Give Bible verse. Okay, ito po ang dalawa po na ating pong tatalakayin sa ating bawat grupo. At pagkatapos yun, ang ating pong prayer focus ay panalangin natin supporting ministry, collaborating with CLPM. Yan po ang ating ipapanalangin. Isama din natin sa panalangin sa prayer focus natin si Ma'am Diana, si Ma'am Yabut, and then si Pastor Gio. At pong isasama sila sa panalangin.
Tayo po'y babalik mga around 5:15. Yan, tayo po'y babalik na po no, ho, sa ating pong main na platform dito po. Okay po mga kapatid, tayo po'y dadako na. Paki-click niya lang po para tayo makapasok po sa ating pong breakout rooms. Brother Melvin, kayo po ang maglilid dito po sa ating pong grupo. Maraming salamat po. Ay, God first morning po mga kapatid, mga kasama, mga kaibigan. yes. First morning po. Sino-sino ang mga kasama natin? Uy, First morning yung po. kaibigan ko, Brother Esmin. Ay, morning po. Sister Sir. Elma Santos. Good morning po sa inyo dyan. Sister Brenda Manukay. At si Pastor Jehel. Yes, Ayan, God first morning. Sa mga kapatid, nagtanong ako kahapon bago kami magsimula. Sino yung gustong maging kaibigan ko, mga kapatid? Tatanong ko rin dito ngayon. Sino yung gustong maging kaibigan ko, mga kapatid? Gusto niyo ba akong kaibigan? Yes. Okay. Friend, parang mag-iisip muna ako, friend. Kaya ako tinanong yan, mga kapatid, kasi ang alam ko pag magkaibigan, nag-uusap yan, Merong Yes. nagsasalita, nag-uusap, Mamaya, baka kausap ko lang sarili ko, wala akong gustong maging kaibigan sa akin. So, kakausapin niyo ako, ibig sabihin, mag-uusap tayo, mga kapatid. So, andito yung ating dalawang tanong na sasagutin. Pero gusto niyo bang, total, medyo mahaba yung oras. Bigyan niyo ako ng counting mga minuto para i-discuss ko ulit ito ng mabilis lang. Medyo cloudy yung boses ni Pastor Gio kanina. Sige po. Sige po. Sige po. Sige. Tayo muna ay panandali ang manalangin, mga kapatid. Let's pray. Mapagmahal naming Diyos, amang banal na nasa langit. Ikaw po ang aming nasa kalagitnaan sa oras na ito. Salamat sa muling pag-invite sa amin sa aming morning devotional at ini-invite namin ang pangunguna ng Holy Spirit sa aming pag-uusap na ito. Ang pangalan po ang maitaas at makita namin ay iyong pagmamahal sa aming buhay. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Sige po. Bubuksan ko lang yung aking kodigo. Ano ba yung title natin? Ang title nito ay Christ gives victory. Si Jesus ang nagbibigay sa atin ng victory. So mga kapatid, sa ating buhay, ang sabi dito ay malamang naranasan din natin lahat. Actually, sigurado naranasan natin lahat ng ating buhay. Parang roller coaster. At madalas na gusto natin magpursige na tayo mamuhay bilang isang Kristiyano, mamuhay bilang Christian life. Pero paulit-ulit na bumabalik tayo sa dati. Parang kagaya lang ng mga Israelites, paulit-ulit na bumabalik sa dati. So, minsan nangangako pa tayo, Lord, last na to. Talagang ako ay siseriyoso na sa buhay Kristiyano. Pero kinabukasan, babalik na naman ang ating buhay. So, kung minsan ay ganyan talaga ang nangyari sa atin. Pero ang aral natin ngayon, ang lesson natin ngayon, ay sinasabi sa atin na hindi ito pala yung plano ni Jesus para sa atin. Napabalik-balik tayo sa ganitong buhay. Ang tawag ng Diyos sa atin ay hindi ups and down. May tawag sa atin ng Diyos, kundi ang tawag niya sa atin, buhay na may tagumpay. Kaya sabi dito sa title natin ay si Jesus ang tagumpay, o si Jesus ang nagbibigay ng tagumpay. Siya ang plano niya sa atin. So, hindi dahil sa magaling tayo kaya tayo magtatagumpay, kundi dahil sa si Kristo ang nabubuhay sa atin. Ang plano ng Diyos ay isang pamumuhay natin na pamumuhay na may tagumpay. Sabi sa Roma chapter 6 verse 6 at saka sa 11 to 14, ang dating
ang ating dating pagkatao ay napako sa krus kasama niya. Kaya huwag nang paghariin ang kasalanan sa iyong katawan, may kamatayan, sapagkat ang kasalanan ay hindi na dapat maghari sa iyo. Kahapon sa ating lesson, kung nasubaybayan nyo, ang kasalanan ay hindi na makapaghari sa atin, sapagkat yan ay kasama ang power ng kasalanan ay napako kasama sa krus, kaya hindi na siya makapaghari sa atin. Ibig sabihin, meron tayong choice. Kaya pero magkakasala pa rin tayo, hindi na nga lang tayo kayang gawing alipin ng kasalanan, Kaya itong mensahe na ito ay sinasabi dito sa verse na to, hindi tayo nilikha ni Jesus para maging alipin ng kasalanan, di ba? Karugtong ito ng kahapon Hindi tayo nilikha ni Jesus para maging alipin ng kasalanan. Sabi ni Ellen White, kung wala tayong pananampalatayang kayang ingatan tayo ng Kristo, ito maganda ito. Mula sa pagkakasala, ulitin ko, kung wala tayong pananampalataya na kaya tayong ingatan ni Jesus mula sa pagkakasala, ay wala tayong pananampalataya na makapasok sa kaharian ng Diyos. Naku po. Tingnan nyo yan. Kapag pala may doubt tayo na hindi tayo kayang ingatan ni Jesus na magkasala, wala rin pala tayong pananampalataya na makapasok sa kaharian ng Diyos. Kasi minsan maririnig natin, wala namang taong hindi magkakasala. Lahat nagkakasala. Sabi sa Bible yan. Yes, nakasulat. Lahat ay makasalanan. Pero hindi nakasulat na walang makakaiwas sa kasalanan. Kasi possible talaga, Masakit na katotohanan na pag ganyan pala yung ating kaisipan, ayon kay Ellen White, hindi rin tayo nananampalataya o wala rin tayong pananampalataya na makakapasok tayo sa kaharian ng Diyos. So, ba't pa tayo umaasa na makapasok sa kaharian ng Diyos kung tayo Kasi tingnan natin, wala namang makasalanan na papasok doon, So, kailangan natin talaga si Jesus, So, talagang malakas ang tukso, At kaya, mga kapatid, dito pumapasok yung kahalagahan ng katotohanan. Yung lihim o sikreto ng tagumpay. Ito na. Papunta na tayo sa main ng lesson. May lihim yung tagumpay, Ang lihim ay hindi ako, kundi si Kristo sa akin. So meaning, hindi dahil sa mahusay tayo, malakas ang ating kaalaman, o marami tayong kaalaman, magtatagumpay tayo sa buhay na ito. Si Kristo ay nasa atin. Sabi ni Pablo, mas magaling na ako ngayon. Hindi sinabi ni Pablo na mas magaling na ako ngayon. Sabi niya, hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Ganun pala, si Kristo pala dapat. Hindi pala natin sabihin natin na hindi na mas magaling na ako ngayon. Mas marunong na ako ngayon, mas wise na ako ngayon. Hindi, kundi yung kagaya na sinabi ni Pablo na si Kristo na ang nabubuhay sa akin. And sa Galatia 2 verse 20. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi natin kaya maging masunurin sa sarili lamang nating lakas. Pero si Kristo ay kaya, Kaya niyang gawin tayong masunurin, pag nanguna siya sa ating buhay. Yan ang tunay na pagbabago. Hindi self-improvement, kundi Christ in you. Transformation, mga kapatid. At paano ito nangyayari? Through the Holy Spirit. Balikan natin yung bautismo ng Holy Spirit. Through the Holy Spirit. Sabi ni Jesus sa John 14:16-18, ibibigay ko sa inyo ang mga aliw, siya ang sa inyo at mananatili sa inyo. Kaya kung minsan pagka naiisip natin na, nagkasala na naman ako. Nagawa ko na naman yung ginagawa ko dati. Ang sabi ko nga kahapon, good news yan kung naiisip pa natin yan. Kasi yung Holy Spirit ay nandiyan pa rin sa atin, Naaalala pa natin na nagkakasala tayo. Sabi naman sa 1 John 3:24, nalalaman natin siya ay nananatili sa atin dahil sa Espiritu na kanyang ibinigay. Di ba? Kaya mga kapatid, di tayo nilalaban ng mag-isa ng tukso. Kasama natin si Kristo na tumitira sa loob natin. Kaya hindi dapat tayo matinag o huwag nating katakutan ng tukso. So pangatlo, ano ang nagbabago kapag nasa atin si Kristo? Ito na. Meron dapat magbabago. Makikita natin ito. Kapag si Kristo ay nasa ating mga puso, magkakaroon tayo ng pag-ibig, kapayapaan. Ito yung fruit of the Spirit. May pagpipigil sa sarili, kabutihan at katapatan. Ito ang bunga ng Espiritu, fruit of the Spirit. Hindi ito pilit at hindi ito gawa-gawa lang. Ito ay bunga ng presensya ni Kristo. Mangyayari lang ito kapag si Jesus ay tunay na pinapasok natin, tinanggap natin sa ating buhay. At sinabi din ni Jesus sa John 15:5,
kung kayo'y mananatili sa akin, kayo'y magbubunga. Sapagkat kung hiwalay kayo sa akin, wala kayong magagawa. So, hindi title help ang binigay niya, no, kundi hindi assistance. Siya mismo ang gumawa ng kabutihan sa loob natin, ano po. Siya talaga ang gagawa ng kabutihan sa loob natin. Kung tayo ay laging isa sa buhay natin si Jesus, bawat action mo, may Jesus ako, dapat hindi ako ganito. So, ganun, di ba? May Jesus ako, dapat approach ko ay pag-ibig. May Jesus ako, hindi ako dapat magalit. So, ganun, ano? Yan, ganyan. So, number 4, paano magkaroon ng tagumpay sa tukso? Ito na, no? Practical na hakbang. Kapag dumating ang tukso, may 5 hakbang. Ilayo ka agad sa isip ang tukso. Sabi sa Pilipos, isipin ang totoo, marangal, dalisay. So, number 2, maniwalang napako na ang makasalanang likas. So, pagka naniniwala tayo na napako na pala yung aking makasalanang likas, ba't may dumarating na tukso? Pero totoo, may darating na tukso, no? Walang exempted sa tukso. Hindi tayo helpless, ano? Hindi tayo broken, mga kapatid. Andyan ang si Jesus para tayo mapaglabanan natin ng tukso na yan. At si Jesus nga tinukso rin doon sa wilderness, di ba? So maniwala tayo na si Jesus ay nasa atin. Yan ang mga paraan para makaiwas sa tukso, no? At hilingin ang kanyang katangian para sa sitwasyon. So kung ang tukso ay galit, hilingin ang kanyang kaamuan. Kung ang tukso ay inggit, kunyari parang gusto nating magalit ba? Minsan may mga instance na talagang magagalit ka, no? Pag mayroong mga isang very intense na pangyayari, talagang magagalit ka. Kahapon habang nagdadrive ako, Brother Esmin, ano? Ng tricycle, kasi pag dito sa amin tricycle ang ginagamit ko, no? At nabunggo kasi yung isang motor sa isang tricycle. Nakita ko nagalit yung tricycle na binunggo ng single. Sabi ko, paano kung ako yung binunggo? Magagalit ba ako? Siguro kung wala naman nasaktan, baka okay na lang sa akin. Paano kung may sakay ako? Sakay ko yung anak ko, tas nasaktan. Baka magalit din ako, no? So sa panahon ng galit, sabi niya, ang sekreto, hilingin ang kanyang kaamuan. Ipikit ng sandali, ilang segundo. Panginoon, hinihiling ko ang iyong kaamuan para hindi ako magalit. Yung ganun pala ng sekreto, no? Kung tukso naman ay inggit, eto, naiinggit naman tayo. Hilingin ang kanyang kabutihan. Pag nakita natin, parang naiinggit ako, iload natin yan, ipikit natin yan sa Panginoon, hilingin natin yung kanyang kabutihan na huwag tayo maiinggit, ano? Ika-4, maniwalang gagawin niya ito. Huwag labanan ng tukso, gamitin ang sariling lakas. Kapag nilalabanan mo ang sariling lakas, talo ka. Kapag nilabanan mo sa sariling lakas yung tukso, yung tukso tama, talo ka. Pero kapag tumitingin ka kay Kristo, panalo. Sabi nga dito sa Hebreo 12:1-2, tumingin kay Kristo, kay Jesus, ano? So tapos ano pa, pinakahuli, magpasalamat sa tagumpay kapag napaglabanan mo yung tukso, no? Kaya dahil si Kristo ang gumawa niyan para magtagumpay ka. Yan, hindi sa ating sariling lakas. So mayroon pang isa rito, pinakahuli, epekto ng buhay na tunay na nabago. Ang sabi dito, ang magiging resulta, hindi na on and off ang Christian life. Ayan na, no? Hindi na puro broken promises, kundi hindi na rin puro self-guilt, hindi na rin kundi steady growth na. Puro paglago na kay Jesus, ano? Yan, tagumpay sa tukso, kapayapaan, bunga ng espiritu at isang buhay na tunay na nagbibigay ng kalwalhatian sa Diyos. Hindi ito madalian, ano? Hindi rin ito magic, sabi dito. Pero kapag araw-araw natin itong pinapahintulutan si Jesus na mamuhay sa atin, mga kapatid, siguradong tayo rin ay bibigyan niya ng tagumpay, ano? Kaya sa conclusion, mga kapatid, may 2 uri ang Christian life. Yung una, Christian life na may sariling lakas, pero puno naman ng pagkabigo. Christian life, yung pangalawa, Christian life na Christ in you, pero puno naman ng tagumpay. Alam natin kung anong gusto natin piliin dyan, ano? Siyempre yung pangalawa, para puno ng tagumpay, dapat Christian life in you, no? So kung ang tukso ay parang bundok, tandaan natin, Christ in you is bigger than the sin in front of you. Hindi gusto ni Jesus na tayo ay mapuksa ng tukso, kundi gusto niyang palayain tayo sa pagkakasala. Yan ang gusto ng Panginoon sa atin.
Sa mga kapatid, yan yung pinakasama rin ng lesson natin para mas maliwanag sa ating pag-uusap. Pasensya na, medyo napahaba. Madaldal yata ako ngayong araw na ito. Ngayon, ang tanong dito sa Christ Gives Victory 28 day, today 28. Ayon sa Biblia at kay Ellen White, posible ba ng isang mabuhay na palaging masunurin? O sino ngayon ang gustong mag-share? Possible ba yan ayon sa Bible na tao ay palaging masunurin? Kasi sinasabi, Brother Esmond, possible ba na palagi kang maging masunurin? Pwede po. Pwede. Elder, Pwede. ako po ba ang unang magsasalita Sige po. Kayo yung sige na kaibigan po ko. eh. Oo. Ay, Sige po. pwede po sa akin po ay pwede tayong maging masunurin. Lamang ay kumisan dahil sa likas ng tao nalalaglag sa kasalanan, pero may pagsusumika po, sabi nga po ni Pablo, mga sulat niya sa mga taga-Pilipos, sa Pilipos 4:8, sabi po niya, meron pong tinatawag na filters of the mind. Filters of the heart. Sabi niya rito, finally brothers, whatever things are true, whatever things are honest, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are of good report, if there be any virtue and if there be any praise, think on these things. So, yun po ay parang ito, yung pagka sa bahay natin para wag makapasok yung mga lamok, mga insekto, meron po tayong screen, Kulambo. Although may nakakapasok na mangilan-ngilan, pero napakarami po na hindi makakapasok dito. Opo. At kung sakali man po tayo ay gusto ko po yung text din na yung I can do all things through Christ who strengthens me. Maganda yan. Kaya yan po, marami pong mga verses na talaga pong makapagpapalakas sa atin at through Christ, makakapanagumpay po tayo. Tama. Thank you po. Salamat God po, bless. Brother Esmin. Si Pastor Jel, mag-share din siya sa atin. Nakaready yan. Sige po, Pastor. Go ahead po. Ang question pumumuhay na masunurin. May sinabi si Pablo, nung wala tayo kay Kristo, tayo ay hindi masunurin. Kapag tayo na kay Kristo, tayo nagiging masunurin. Dahil binibigyan niya tayo. Pinabalot niya yung katwiran niya sa atin. Kaya tayo nagiging masunurin. Kaya yung victory nanggagaling rin sa kanya talaga rin. Kaya binigyan ko rin kanina, yung mga action natin, yung mga galaw natin, kung wala si Kristo, hindi mapino ang ating pag-uugali. Hindi tayo magiging masunurin, magaspang ang ating pamumuhay. Yun lang ang pamumuhay natin kapag hindi tayo nakakonect talaga sa Panginoon. Walang victory walang pagtatagumpay. Kaya yung diniin mo kanina, yung connection natin sa Panginoon. Kaya maganda ito, yung morning, nakakonect na tayo sa Panginoon. Yes. Yung maghapon natin, puno tayong tagumpay. Kesa yung pagising ng umaga, hindi mo naging siyang priority, nag-i-struggle ka. Hindi ka nagiging masayahin. Kaya yung nabunggo na sinabi mo, kung kaya ako, nabunggo ko siya, ano kaya ako? Kamusta kaya ako? Ano action ko? Ayan, hindi na mapino kasi yung umaga mo, hindi na una. Tama. Automatic yung may kokontrol. Kaya sabi nga dito ko rin na-encounter din na pag umaga at hindi ito napuno, automatic, pupunuin ni Satanas yan. Yes. Yung nature natin, ibabalik niya. Yun lang muna. Konti muna para makapagsalita lahat. So yan, masarap magkwentuhan. Totoo yan, totoo po. Yung dinidin ni Pastor Jess sa umaga pa lang, dapat connected na tayo kay Jesus. Kasi sa bawat araw ng ating pamumuhay, marirefresh tayo. Pero yung sa maghapon, dami nang papasok sa isip mo. Pero kung naunahan na yan ni Jesus sa umpisa pa lang, kahit pa paano kung nangyari sa iyo, kagaya na nasa kinukwento ko kanina, maiisip mo, hindi pala ako dapat magalit. Dahil may Kristo sa akin kaninang umaga.
Dapat meron pa rin ito, di ba? Sister Elma Santos, gusto niyo po mag-share at kayo po ay, saka Sister Brenda Manukay. Nami-miss namin kayo. Sige po. Kayo po ay, alam ko nabe-bless kayo sa pakikinig, pero alam ko mas mabe-bless kayo kapag ka mag-share kayo. Nahihiya yata sila. Nahihiya kayo po. Wag po kayo mabait po kami. Lalo na si Brother Esmin, mabait yan. Nagbibigay ng gatas ng kalabaw. Ayun. Palagi kong nasabi sa mga sa mga breakout room tayo magkukwentuhan tayo dito. Hindi tayo walang failure na exam, kaya okay lang, ano. Relax lang tayo dito, sharing. relax. Sa pangalawang tanong naman, sabi niya, ano yung tinuturo ng Biblia tungkol sa pamumuhay ni Jesus sa isang Kristiyano? Magbigay ng Bible verse pa. Dapat si Pastor Gatos talaga, dapat pala nag-take down notes tayo eh. Para isulat natin mga Bible verse. Marami to eh. Marami po. Marami to. Una sa Galatia 2 verse 20, hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo nang nabubuhay sa akin. Amen. At meron pa sa Efeso 3:16-17, buti na may kodigo ako, Pastor. Upang si Kristo ay manahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya. Mananahan pala si Kristo sa ating puso sa pamamagitan ng pananampalataya, no? Amen. Dapat may pananampalataya. Isa pa, sa John 15:4-5, oy, madaya ako, may kodigo ako, pero para i-share ko din sa inyo. So, manatili kayo sa akin, abide in me, and I in you. Ito yun, manatili kayo sa akin at ako'y sa inyo. Sapagkat kung hiwalay kayo sa akin, wala kayong magagawa, no? So, ayan, ito pa, marami ito eh. John 14:16-18, ibibigay niya ang mga aliw. Siya ay sa iyo, sa loob ninyo. Hindi kayo iiwan. Ako'y paparito sa inyo. No? Yan, napakaganda yung hindi ko kayo iiwan. Ano po? Kaya kung tayo nasa mga sitwasyon na talagang kala natin ay tayo ay inabandon na ng lahat. Ano? Si Jesus nagsabi, hindi ko kayo iiwan. Ano po? Sabi nga, meron isang nag-chat sa akin na nagkaroon siya ng mabigat na pagsubok sa buhay. Hindi niya alam kung saan siya magsisimula. Sabi ko, start with God. Start with God, ano? Kasi mas alam niya yung mas magandang plano kaysa plano mo. So yan, ano, nakakapag-share tayo ng ganyan sa mga hindi natin kapananampalataya, no? Tapos pa, 1 John 3:24, nalalaman natin siya ay nananatili sa atin dahil sa Espiritu na kanyang ibinigay, yung mga aliw na po na kanyang ibinigay sa atin. Isa pa, 1 Corinthians 2:16, tayo ay may pag-iisip ni Kristo. Yan. Kaya dapat every morning na ating pag-attend dito, meron na tayong pag-iisip ni Kristo. Ano po? Sa Galatia, last na to, Galatia 5:22-23, naglilista ng bunga ng Espiritu, yung mga fruit of the Spirit, ano? Mga katangian na Jesus yan, ay pinapakita sa buhay ng mananampalataya. Ano po? Yan ang mga verse na sinasabi dito. Kaya sabi dito, posible ang isang palaging masunuring buhay. Dahil napako na ang lumang pagkatao natin, ano? Kasabay ng pagkapako ni Jesus. Sinira na ni Kristo yung kapangyarihan ng kasalanan. Kaya ito yung discuss natin kahapon, yung kapangyarihan ng kasalanan. At higit sa lahat, si Kristo mismo ang nabubuhay sa loob natin ngayon. Kaya kapag nakakagawa tayo ng pagkakasala, pagkakamali, isipin agad natin, dapat pala hindi na ako nagkakamali. Si Jesus nang namumuhay sa akin. Ano po, maganda yung ating lesson na ito, no? Medyo choppy yung signal ni Pastor Gio. Alam ko na nagkaroon din ng difficulty. Siguro, ewan ko, baka sa akin lang naman. Meron garalgal yung boses niya, pero buti na lang meron akong copy ng lesson, ano? Kaya sabi ko, ulitin ko na lang kaunti. Anyway, at yan ang ating usapan. Pastor, babalik tayo ng 5:15, tama? Apo. Meron pa tayong 15 minutes. Meron tayong 15 minutes para manalangin. Mahaba yung ating panalangin. Kaya Sister Elma Santos at saka si Sister Brenda, siguro Pastor, gusto nila yung mag-pray. Kaya ayaw nila mag-reflect. Uy, sagot kayo. Mga kapatid. Nahihiya sila. Anyway, tayo ay mag-pray. No? Pastor Jel, magpapatulong ulit ako sa iyo mag-pray. Ikaw yung sa adorasyon, kung okay lang. Adoration, confession, and thanksgiving. Ako na pong bahala sa confession. Ay, sa supplication. Ano po? So, 30 seconds silent prayer. Atin ang isama yung ating mga panalangin, mga ating mga mahal sa buhay sa panalangin sa loob ng 30 seconds na yan. Ano? At
Pastor, pagka humina yung volume, diretso na po kayo. At yun na yung senyales na go ahead na po kayo. Tayo po ay manalangin mga kapatid. Mahabagin at makapangyarihan naman Diyos, kami po ay bibigay ng puri, pagwawalhati, pagdadakila sa inyong pangalan. Kinikilala namin kayo na kayo ang may akda ng aming buhay. Kayo ang may lalang ng langit at lupa. Kayo ang nagbabago ng aming buhay. Kayo ang tutuwid ng aming buhay. Kayo rin po, man Diyos, ang bibigay rin po ng masaganang buhay na meron kami. Kami lumalapit, kapakambaba, kumikilala din kami ng aming kukulang pagkakasala, lihim hayag. Alam niyo po kami, nasasaksihan niyo po kami, mga gawa namin, mga salita namin, mga kilos namin. Wala kami maitatago sa inyo. Hinihingi namin ng paglilinis at pagpapatawad ng aming kasalanan. Minsan, sa lalakbay namin bilang Kristiyano, nakakapagsalita kami ng kita kaya sa inyong harapan. Nakakapag-isip kami ng masama sa aming kapwa. At lalo higit naman Diyos, nanatili kami sa aming po mga bitwal sin at darling sin. Kaya man Diyos, aming nandun ito sa inyo. Tanggalin niyo po sa amin. O buhay na hindi ka nais-nais. Bagkus sa buhay namin ay mapuno ng pananagumpay na tulad ng aming napag-aralan. Pananagumpay na hindi sa aming kakayahan, bagkus pananagumpay na gagaling sa aming Panginoong Kristo. Upang mabitawan namin ng aming mga darling sin na hindi namin kakayahan, bitawan po, hindi tutulungan niyo po kami na maalis ito sa aming buhay. Narito po man Diyos ang mga handog namin pasasalamat sa inyo. Salamat ho sa magdamag na pag-iingat niyo po sa amin. Inilagay niyo po ang anghel upang kami bantayan, ilayo sa kapamakan, ganoon din sa mga insekto, mabangis na hayop at masamang tao. Gumising kami kapagkat ito ang isang pagpapalang pinagkaloob niyo na kami ay ninyo pong inalalayan sa aming pagtulong. Salamat naman Diyos sa programang sinasagawa ng God First Morning. Nare-revive kami, restore kami, refresh kami. Aming spiritualidad ay malago. Ang aming ugnayan sa inyo tunay na po makaroon ng malalim na pag-ugnayan sa aming Panginoong Kristo. Nakikilala namin siyang lubusan. Salamat naman Diyos. Minsan pa sa aming buhay ay napapahintulutan niyo ang iba-ibang uri ng kasubukan upang makita namin ang aming kalagayan minsan na hindi naka-align sa inyo. Kaya salamat po ng Diyos. Napahintulutan niyo po ito upang mas lumapit kami sa inyo, mas magtiwala kami sa inyo. Mas hihingi kami ng tulong sa inyo sapagkat
wala naman po kami kakayahan. Salamat din ho, naging bahagi kami at naging kabilang kami, naging alagad kami ninyo sapagkat naituro niyo po ang mga bagay na may kinalaman sa kaligtasan at pagbabago nito. Salamat din ho, Amang Diyos, sa mga aming kakain, sa aming trabaho na pinagkaloob niyo. Pinapasalamatan ka namin sapagkat kayo nagkaloob ng talento sa bawat isa. Salamat din ho, naging tagumpay ang aming kaisipan, hindi dahil po ginawa namin ito, bagkus kayo ang nagbigay nito sa pamagitan ng banal na Espiritu. Salamat din po, Amang Diyos, sa inyong anak, inyong sinugo at pusa na kung saan siya po ay laan niya ang kanyang buhay, maging halimbawa at napako siya sa krus upang kami magkaroon ng kaligtasan. Salamat na pinitulutan niyo ang banal na Espiritu na laging magabay sa amin, nagtutulid sa amin, nagpapaalala sa amin. Salamat din po, Amang Diyos, na itinatalaga mo rin ang mga anghel upang kami bantayan sa aming pong paglalakbay. Binibigyan kami ng proteksyon. Layo kami sa mga hindi ka nais. Tanggapin niyo po, Ma, ang aming pasasalamat. Ito bang solusyon? Sa pagpapatuloy po, aming Amang Banal na nasa langit, sa aming panalangin, rumdam po namin ang iyong pagmamahal sa pamamagitan ng bawat araw na iyong muling pagtawag sa amin. Narito po ang aming mga kahilingan sa umaga na ito. Una, patuloy namin pinapasalamatan ng mga pagkakahalal sa mga bagong sets of administrators ng NLPUM directors. Kasama na rin sina Pastor Jerry, Pastor Raylord, at si Brother Joel Manlungat ng CLPM. Patuloy niyo silang pangunahan, magpatuloy sa kanilang mabuting hangarin, sa kanilang masipag na paggawa para sa kabubuti ng misyon na ito. Dalangin din namin ang mga pasasalamat para sa bagong mga kapatid na nabautismuhan sa nitong mga panahon na ito. At alam namin na ang mga murang isipan ng pananampalataya ng mga bagong bautismal na ito ay tinatarget ng kaaway. Patuloy niyo po silang patatagin, mga dakilang Diyos. Dalangin din namin supporting ministries collaborating with CLPM, kung ano pa man mga nakakasuporta sa gawain ng buong misyon o dakilang Diyos. Patuloy niyo po itong paunlarin, patuloy na maging magamit namin sa aming pagmimisyon sa bukirin o dakilang Diyos. Dalangin din namin ang mga nanguna sa programa na ito, sa pangunguna ni Pastor Jel, ang kanyang sambahayan ay patuloy niya pong samahan ng dakilang Diyos, pagpalain pa rin ang kanyang ministry at ang kanyang mga iglesia nasasakupan, distrito nasasakupan ng dakilang Diyos. Dalangin din namin ang sambahayan ni Sister Diana Malubay, ang dakilang Diyos, ni Ma'am Lori Liabot at ni Pastor Gio Pietra Verde. Ang kanilang patuloy na paggawa ay nagiging magandang example sa kanilang mga nasasakupan, sa kanilang iglesia at sa kanilang distrito kinaaniban. Nawa patuloy na ang pamumuhay ni Kristo sa kanilang puso ay maging magandang example sa mga kapatiran na kanilang na-encourage. Dalangin din namin, dakilang Diyos, ang mga kasama namin na narito sa live, sa breakout room, ang sambahayan ni Sister Brenda Manukay, ni Sister Elma Santos, ni Brother Esmin Suba, gayon din ang sambahayan ng bawat isa na kasama namin na nananalangin sa Facebook Live sa Discipleship Ministry o dakilang Diyos. Hindi man namin maisa-isa mga kanilang mga pangalan sa mga sandali na ito. Kayo po ang nakakaalam ng mga kasama namin na nanalangin. Dinggit din po ang aming personal na kahilingan at ipagkaloob sa amin ayon sa inyong kalooban. At kami bilang isang mga taong mga Kristiyano na nais na magtagumpay sa pagkakasala ng dakilang Diyos, gusto namin magtagumpay
Alam namin na ikaw ang solusyon. Patuloy mo po kaming imbitahin sa bawat oras, sa bawat umaga na kami mapalapit sa iyo sa bawat sandali. Dalangin din namin ang iba pang mga kahilingan na aming nasa mga listahan. Ang mga Adventist schools, ang KLAA, ang mga Adventist elementary schools na palagi nagagamit sa pag-share sa mga estudyante, sa mga parents, sa patuloy niyo pong bigay ang mga pangailangan ng mga kaguruan, ng administrations, ng paaralan, Dakila Diyos. Ganyan din ang programa ng CLPM na Headquarters Project, Every Family a Builder Program. Patuloy niyo pong bigyan ng mabait na mga puso at mapagbigay ang aming mga kapatiran at makita namin na ito ay hindi lamang tungkol sa financial na sharing, pagkus isang simbolo ng pagkakaisa. Ganyan din, dalangin namin ang groundbreaking na gaganapin sa November 30, ang constituency meeting sa December 8 and 9, ang church building sa San Ildefonso, Bulacan, ang Voice of Youth na ginagawa sa De La Paz Church, sa Saguing Church. Ganyan din ang mga evangelism na gaganapin sa Diliman, sa North Bulacan 1, Bintug, Talaksan, sa Tiaong Church. Ganyan din ang Dimson, Lubao, Pampanga, o Dakilan, Santo Cristo, San Antonio, Nueva Ecija, sa panguna ni Pastor Jerry. Ganyan din ang North Bulacan 2, sa Bagong Barrio, San Ildefonso, Bulacan, at sa Divinian Jones, Isabela. O Dakilan Diyos, aming nilalapit ang mga gawain na ito dahil alam namin na ito ay malaking bagay na makapaglalapit sa inyo para sa aming mga kapitbahayan, mga mahal sa buhay, sa aming mga kanya-kanyang mga teritoryo. Dalangin din namin ang kagalingan, kalusugan sa may mga karamdaman. Si Jetro Quillo, Sweet Galang, si Alrea Pia Navarro, Ramon Rojas, Wilma Bacani, Rolando Simapranca. Ang mga kapatiran namin ito ay may mga karamdamang pampisikal na naghahanap ng kaginhawaan sa pangatawan. Ipuin niyo po kami na inyong mapagpagaling ng kamay. Dalangin din namin ang bawat isa na kasama namin yan. Kami rin ay may mga karamdaman pang espiritual o dakilang Diyos. Minsan kami nagkukulang ng pananampalataya, minsan kami nagdududa. Ngunit nariyan kayo para kami paalalahanan. Ipuin niyo rin po kami ng inyong mapagpagaling na kamay. At kayo hindi ang licensure examinations for teachers ni Ian Ariola at ni Elisa Aquino sa November 30. Patuloy niyo silang samahan sa kanilang pag-review, dakilang Diyos. Alam namin na inyong plano ay mas mabuti para sa kanilang buhay. Ganyan din ang comfort at pakikaramay namin. Bigay niyo po ang comfort sa pamilya ng yumao na si Pagito Ulitan. O dakilang Diyos, malungkot man ang sitwasyon na ito, ngunit nariyan kayo para kami aliwin. I-comfort niyo po ang kanyang mga pamilya. At ganyan din dalangin namin, o dakilang Diyos, ang pasasalamat palagi sa pag-i-invite sa amin sa araw-araw sa bawat umaga. At muli, salamat sa patuloy mong pag-invite sa amin bukas ng umaga at mamayang gabi sa missional evening. Maraming salamat po, Ama, sa pagdinig sa aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Thank you, Brother Melvin. Marami pong salamat, Pastor. Lahat dito. Brother Melvin. Sakto lang, 5:15. Ano po, mga kapatid, babalik tayo sa main room at tayo ay hinihintay na doon. Salamat sa pakikisama. Sino may control to, Brother Melvin? Sino may control? Si Brother Edmond ang host sa admin, sa Zoom. Okay. Hintayin na lang natin siya sa atin. Mag-close? Pwede naman, Pwede naman, why not? I-close din naman nila tayo. At least tapos tayo sa prayer, di ba? Maganda nga yun, makapagkwentuhan pa tayo dito. Brother SB, kamusta yung mga kalabaw natin yun? Malapit na bang magkakasan? Kung pa lang po, hindi ko po alam kung nagbuntis na. Pagka naman po, automatic yun. Binibigyan po kaagad ng gatas dito sa bahay. Nagdadala po dito. Ayun, sinyalis yun, Sinasabi ko lang, Brother Resin, pero hindi man ako uminom yan. Ay, vegetarian ako eh. Ay, ganun po ba? Vegan ako. Oo nga, totoo. Pero sabi nila, ba't di ka inom ng gatas? Vegetarian yung kalabaw, di ba? Pastor Jerry po kasi yan yung hinahanap po niya noon na last time na nagpunta siya rito.
dumalaw. Kaya sabi ko, may gatas ng kalabaw doon. Gatas ng damulag. Eh. Ay, nga pala, by the way po, tayo Sige po ba yung naka-live dito or may kabila pa nga na naka-live? Dalawa naka-live dito sa Discipleship Ministry to. Yung isa doon sa CLPM. Yung ewan ko sino may control sa kabila. Okay. Sa akin kasi nila-live ko na rin sa Discipleship Ministry, Pastor, kasi hindi ko maiwanan yung ating Facebook Live na yun. Marami ministry. kasi hindi marunong mag-connect sa Zoom. Yan, ano. Oo. At yung aming halos, tingnan natin ngayon na meron kaming regular yung mga viewer namin at minsan nadadagdagan. Ngayon may 17 pa. At minsan maabot ang 30 ito. Pero ito, ano, ayan, shout out sa mga members natin dito sa Discipleship Ministry. Sister Mary Ann Manalastas, kasama natin na nalangin kanina. Sister Dang de la Cruz, si Ate Reby. Ito yung kapatid. Ate Reby, kapatid mo ba yung bagong presidente? Yung Pastor Ronas. Yun ba yung kapatid mo, Ate Reby? Kapatid yata ni Ate Reby. Bati po natin yung si Ate Reby na doon po sa kanyang kapatid, mahal na kapatid, bagong presidente po ngayon. Sa East yata, East, East Luzon. God bless po at congratulations. Congratulations Ito po. pa si Sister Camilla Lacuna Perez, yung mga nakasama natin na nalangin, mga prayer warriors to. Sister Marlene, Nanay Nerissa, Sister Sweetie, ayan, si Ate Flor, ito yung asawa ni Kuya Sani, yan. Nandiyan sila nakikinig sa live si Ate Flor, Tapos naman si Kuya Sani nasa Zoom. Tapos sino pa, si Ate Christy Estabilio, ayan, nandito sila sa live. Mga regulars to ng God, the Discipleship Ministry. At kung matanong mo lang, Pastor, itong God First mo and itong Discipleship Ministry, matagal na itong Facebook live namin ni Pastor Nelvin. Pandemic times pa ito. Pandemic times pa ito. Kaya hindi Tagal na po pala. Tagal na ito. CLC pa nun. So yan, kaya hindi ko rin maiiwanan. Dati nag-stop ako pagkatapos ng message. Ang ginagawa ko, nag-reflect ako dito sa Discipleship Ministry and closing prayer. Ngayon, dahil 40 days of prayer, sabi ko, di muna ako mag-exit. Ganun din naman yung gagawin ko kung paano ako nag-reflect. Kaya kanina sabi ko, discuss ko ulit ng para sa mas maliwanag kasi medyo choppy yung boses. So yun po, kaya sinasabi ko nga sa kanila, wala namang pinag-umpisahan ito. Yung aking paggawa ng ganito, kundi pakikinig lang din, kagaya nila dati. Kagaya ni Sister Elma Santos, Sister Brenda Manukay, ayaw magbukas ng camera. Dati ganyan din ako, nakanood lang, Pero kumapal yung mukha ako, kumapal. sabi ng mga kapatid, ay, Brother Melvin, magbukas ka naman ng camera. Nung gasalita ako, ganyan, parang Brother Esmin, ganyan, naka-off yung video. Sabi ko, nahihiya po ako sabi ko. Pero ayun, magkaano na yata si manhid na, Pastor. Manhid na. Sasalita na siya. Manhid na. Si Pastor Jael, nung una ko nakita sa Klaa, nung natatanda ng Pastor, nung inayos natin yung electric pan, electric pan. Magkatapat tayong ganun. Hindi ko alam na pastor pala ikaw. Hindi ko alam. Kasi hindi ako familiar sa mga pastor. Uy, ito na. Kinuklose nila tayo in 40 seconds. Pasok na po tayo. Anyway, masayang makipagkwentuhan sa inyo. Masayang makipag-breakout room sa inyo, mga kapatid. Na-bless ako. Alam ko na-bless din kayo. Kayo din sa Discipleship Ministry. Po. At bukas muli, mga kapatid, ina-invite ko sa mga Discipleship Ministry na naka-view. Tayo ay muling patuloy na ini-invite ni Jesus. Hindi ako yung nag-i-invite sa atin, dahil hindi ko naman kakilala talaga. Sabi ko, si Jesus nag-i-invite sa ating lahat na muli tayong bumuli. So tayo po, live breakout room natin para doon tayo pa magkita-kita sa main room sa ating closing. Kapag kay Kristo'y tayo'y magtatapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Sa bawat oras namang patnubay, tiyak na kakamtin walang hanggang buhay. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin
sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati, ating itaas. Si Kristo ang ating gawing Panginoon, puso't isip sa Kanya ituon, ikaput handog, talento at dunong, misyon sa gawain ng ito'y sumulong. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ang pagluwalhati, ating itaas. Pagagaanin ating mga pasan, sa mga suliranin Kanyang tutulungan. Magtiwala tayo't Siya ang tawagan, tunay na ligaya ay makakamtan. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ang pagluwalhati, ating itaas. Purit luwalhati sa Amen. Pastor Gio, sa pagtatapos, closing prayer. Sige po, tayo manalangin mga kapatid. Dakila po naming Diyos, amang banal, makakapagin sa lahat. Maraming salamat Panginoon sa inyo kabutihan at pagpapala namin narasan sa buong dabangang sa umagang ito. Napuri ka namin Panginoon sa mga pahayag ng banal na kasulatan, ganoon din ang makarason sa buhay ng bawat isa sa amin, na nagpapatunay na ikaw ang Diyos na nagbibigay sa amin ng pag-asa. Diyos nagbibigay sa amin ng patatag na panampalataya. At Panginoon, sa umagang ito, ang hiling namin, paspasan ng bawat isa sa amin, na pag-ingatan kami sa buong maghapon na aming gawain. Ganun, Panginoon, makapatiran na ito, na patuloy mo silang napagpalain sa kanilang physical na kanyon, mga material na bagay, ganun sa kanilang spiritual na kalagayan, Panginoon, na magamit ito sa gawain, habang kaming lahat ay naghihintay sa iyong kalawang pagparito. Panginoon, ang inyong pagpapala sa araw na ito ay may bahagi namin sa mga taong aming makasaluma, makasalamuha, makasalubong, anumang taong aming makasama. At maraming salamat sa pagdinig sa aming panalangin. Purihin ka at dakilain ka at mahayag yung pangalan sa aming mga buhay. Ito po aming dalangin sa katamis ng mapangyarihan na pangalan na Jesus naming kapagligtas. Amen. 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 God bless po mga kapatid. Amen. Maraming salamat, Pastor Gio. Amen. Danting po. Amen. Sister Dolly. Congratulations po sa ating pong bagong admin, sa ating presidente, Pastor Jerry. Congratulations. Magsasalita muna po si Pastor Jerry bago tayo mag-chanting. Kapatid, salamat po ng marami sa Panginoon. Sama-sama pa rin po tayo. Ang ating pong mga espiritualidad ay ating palalaguin. Tuloy-tuloy po tayo mga kapatid, dumipende sa Panginoon, umasa sa Panginoon, sama-sama sa gawain ng Panginoon. Yun lang po mga kapatid. Huwag po kayong bibitiw. Lalo po tayong magmisyon. magmisyon. At nakadepende at nagmamahal sa ating Panginoon. Yun lang po. Ating pong intense pa ang ating pong God First Morning, Mission and Evening. Amen. Amen. Pang matiyak natin na tayong lahat ay nakatune sa langit, mga kapatid. Jesus is coming soon. Amen. And the world
must be warned. God bless you po. Yes, Pastor. Lord. Amen. Congratulations po, Pastor Jerry. Sister Bibia. Fabulous naman. Good morning, Sister Minda. Chanting. Chanting po tayo, chanting. Every Okay, church chanting na is po, a ma. missional church. Every church is a missional church. I am missional. I think, hope, I act, I plan. Give. Move forward. God's vision. Still give. We will go. Put God first. And you will never leave. Yes. Happy people Christ. Percentage or more. I will go. I will go. Thank you very much sa inyo lahat. God Pastor Joey. bless. Saan po si Pastor Joey? Kalimutan nyo na yung Pastor COP Joey. for Christ, ha? Wala si Pastor Joey, Pastor Jerry. Mga kapatid, konting announcement lang po sa mga pupunta po ng groundbreaking natin sa November 30. Sa mga nagpaplano pong pumunta, magdala po kayo ng tubig niyo po. Baka po kayo mauhaw, hindi po namin kayang supply ng tubig. Magdala rin po kayo ng pagkain, baka magutom po kayo. Hindi po namin kayang supplyan ang mga pagkain dahil baka hindi po namin dala kung sino-sino pupunta, kung ilan na pupunta. Pero ang kaya lang po namin ihanda ay mga lugaw kasi yun lang po madaling lutuin. Meron naman po doon. Magdala rin po kayo ng payong. Baka kayo po ay mainitan po mga kapatid. Kasi wala pong gaanong puno po doon at saka wala pong gaanong kabahayan, wala pong malililiman. Meron din naman pong ilalagay na tolda kaya lang hindi po sasapat sa lahat po yun. Kaya pinakamaina, magdala po kayo ng payong. Payong, tubig, pagkain. Sa mga gusto pong sumama po sa Pandaran, bagamat hindi po kayo naka-order ng t-shirt, alas 5 po magsisimula ang ating pong Pandaran. 2 oras po yun, exercise po yun. Pwedeng walking, pwedeng kwentuhan habang tumatakbo. Pwede po yun mga kapatid. So, alas 5 po sa November 30, Sunday. Ang ating pong groundbreaking ay 7 o'clock. At ang bisita po natin ay galing po sa NELPOM, ang ating pong mga administrator from NELPOM and also our mother conference, CLC, and other important guests mga kapatid. So, pagkatapos po, ang ating pong, meron po isang announcement, ang ating pong Stewardship Week of Revival mga kapatid, ay magsisimula na po sa November 30 hanggang December 7 po mga kapatid. Yan po, ay December 6, yan po ang ating pong schedule po yan sa pangkalahatan ng GC. Mga kapatid, so ang mga materyales, sermons ay nakakalat na po. Kunin niyo lang po sa mga pastor. Nakakalat na po yun sa GC mga kapatid. Nakalagay na po sa drive. Yun po mga kapatid. Sana bawat iglesia ay magkandak po ng Stewardship of Revival na may pinamagatang may tema, God First, My Lifestyle. So yun lang po mga kapatid. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Pastor Nelson, ikaw na mag-benediction. Pastor Nelson. Wala si Pastor Joel. Ay, tayo po mag-benediction mga kapatid. Yes po, benediction po. Sige, pagpalain po tayo, pagpalain po kayo ng Diyos. Patuloy nawang sumainyo ang kanyang kapayapaan, ang kanyang pag-ibig. Humayo kayo ng may pananampalataya. Gawing alagad ang lahat ng mga bansa ngayon at magpakailanman. Amen. 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 Thank you po, Pastor Nelson. Thank you. Mga kapatid. Salamat po, Pastor Jay. Morning. Po tayong lahat. God bless Salamat, Jairel. sa inyo lahat. Ingat po sa lahat. Sa bagyo. Good morning po, Ma'am Feli. Thank you po sa room 5, sa break room. Open ka nga ng camera. Saan ba yung batang active dito palagi? Open ka nga ng Good camera. morning, General. Sa susunod si Jairil ang solo sa chanting, ha? Abo, yung bata. Anong pangalan ng bata? Asa ba? Open ka nga ng camera. Jairil. Jairel po. Jairil, Jairil, hindi open namin nakikita eh. Good morning, Jairel. Hindi na sir. Magsasolo ka mag-chant bukas. Si Jairil. Okay daw, okay. Yan, Okay yan. daw, okay. Mag-chant si Jairil bukas. Sige po. Salamat po. Babay po sa lahat. Bye po. Bye po. Babay po. At yan ang ating devotional sa umaga na ito. 5:31 pa lang. Pwede bumalik sa higaan. Pero anyway, papawis na lang. Para mas maganda, no? Salamat sa pakikisa. Salamat sa pag-attend muli. Tayo ay pinagpala ng Panginoon, ano? Sa umaga na ito. Patuloy nating tandaan ang buhay na hindi nagkakasala ay posible. Ayon sa ating lesson, ayon sa Biblia at ayon sa kay Jesus, ano?
Ngunit kailangan natin si Jesus ang manguna sa ating mga buhay. God first, morning po sa ating lahat. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help.